Ayan, magandang umaga. Ano na naman tayo sa isang morning kwentuhan. At syempre, so ayan, ang ngayon ay Friday. Yes, na. Friday na, partner. Oo, naka-live na naman tayo. Ayan, nagbabalik Facebook tayo. page. Sa ating official Facebook page na Radio Agri 1 Filmex. So ayan, at kayo pa rin po ay nakikinig ngayon sa Radio Agri 1 Kasaganahan para sa bayan. At ngayon, ako na naman po ang kasama nyo ngayon. I'm Lloyd at syempre kasama nyo po ang ka-morning kwentuhan nyo, Jonah. Na sobrang Latina ngayon. Sobrang Latina. Sobrang Latina ngayong umaga. Oo. Ayan, so na-miss ko yung yung airing natin last time, no? So, partner, baka bigyan mo naman ako ng kaunting background mamaya, bago tayo mag-start sa ating topic ngayong umaga. So, before we start, siguro, baka may gusto ka munang batiin. Oo, yan. Yan, pinaka-aabangan. Siyempre, uunahin na natin ang ating napakasipag na director for Dr. Junicio G. Alvinia. Yes. Ayan, Ang ating deputy, na mag-guest later. Abangan nila. Ayan. Yes, susunod dito sa ating morning kwentuhan. Sir Joel Dator, hello. Ayan, good morning, sir. At syempre, ang ating mga OD girls at ang mga OD ladies doon sa admin at ating mga division chief. Syempre, huwag natin kalimutan. At ating mga other directors, ayan, si Doc Nelson, syempre si ating hepe. Oo naman. Oo. Sino Napasaya kanina, Sir Jong. Sir Jong Davalos. Sir, at syempre, ang ating mga guards and utilities. Yan. And drivers. Na nakikinig, actually, oo. Laging naka-tune in yan. Kahit may biyahe. Kasi kailan ba yun? Nag-air kayo ng Wednesday. Talagang nakalagay na set na sa kanilang mga sasakyan. Thank you. Nakabiyahe kami, narinig naman yung story nyo eh. Wow. Talagang na-captivate yung captivate. At syempre, hindi natin makakalimutan ang ating mga kaopisina dyan sa Steeps at Steeds. Isa-isahin pa ba natin tong mga to? Basta mag-comment lang kayo at mag-click the link below. At mag-comment kayo ha. Ayan. Mario Fecarpio is watching. Ay, sino parang familiar? Sino ba yun? Ayan. So mag-recap naman tayo nung napag-usapan nyo last time, no? Bago tayo mag-move forward sa ating bagong usapan ngayon. Pasabog. Siyempre, bago natin introduce ang ating mga topic, yung mga malalalim nating topic. Malalalim. Pinakilala muna natin yung iba't ibang kinds of love. Yes. Bakit nga ba natin ito yung topic natin yung last time? Siyempre, bago mo ma-identify o maikwento natin yung mga kwento, love story ng ating mga guests or ating mga nagpapadala, dapat alam muna, ma-identify muna natin. Diba, partner? Kung yung mga, saan sila nakategorize? Oo. Pero natuwa ako kasi na-recall ko. John Lloyd Mina is watching! Ay, grabe sila yun. So, ayan. So, ang favorite ko nga doon na part, nag-share kayo ng yung mga guests natin, no? Romantic love. Yun. Na maraming nakaka-relate. Bakit ko kaya favorite yung romantic love? Ano yung tumatak sa'yo, partner, na topic doon? Yung sobrang Latina. Yung sobrang Latina tsaka yung 9 years na crush ni ng ating guest. Ayan. Hello po. Ayan. Good morning kay Mari Fecarpio. Oo. Taga ano yan eh? Taga ano ba yan? Malayo siya. Taga ibang agency ata. Oo, napakalayo. Grabe. Ilan ba ang ating viewers? 7,000 viewers. 7,000 viewers. Hello sa ating mga 7,000 viewers. Paki-like na lang po at paki-share ang ating live para mapanood po tayo ng ating mga karadyo. Makapag-share din sila. Yes. So, ayan. So, dahil ngayon ay buwan ng Feb-ibig. Ayan, syempre. So, mga topic na ito naiikot sa love. Iba't ibang klase ng love. Ayan. Yes. Pero syempre ngayon, dahil alam mo naman, itong pinaka-mainstream na kind of love siguro dahil alam mo naman mga kabataan ganyan. So nakaka-relate. Yes. So ang taturing yan is sa romantic love naman. Ayan. So ano yung mga struggles ganyan, ano yung mga naging common problems? Ano yung common problems and ayun, yun yung tatalakayin natin ngayong umaga. At actually partner, ang daming nagpadala sa atin ng mga situation nila, di ba? Most requested. Oo, ayan. Pero syempre itatago na lang natin sila sa mga code names. Yes. Ayun, sabi din ni Akin Hofelenia. Good morning po. Ang lalayo ng mga viewers natin. Sobrang supportive mga ng mga to. Sino ba to? So, ayan. So bago tayo mag-start, partner, syempre, gusto mo kitang kamustahin. Kumusta ba ang puso mo? Ayan! Ang puso ko, partner, ay
pula pa din siya. Oo. Shout out sa aking crush na dyan sa Biped. Hala! Grabe yung crush, parang nagliligawan pa rin, no? Oo. Nanonood siya. Oo. Shout out. Ayan, hello. Ayan. Ay, si Ate Lu, yan po, pinsan ko. Ayan. Hello, Ate Lu. Hello po. Nanonood si Ate from Mindanao. Ay, ang layo. Talagang malayo yung Grabe nare-reach naman yung natin. nare-reach natin. Ayan. May overseas din tayo mga viewers actually. Oo, si Kuya Aaron. Kasi baka tulog na yun eh. Oo. So, ayan. So, happy ang iyong puso ngayon. Happy. Pulang-pula. Pulang-pula. How about ikaw, partner? Ako naman, happy naman. Oo. Pero hindi pula. Hindi pula. Pink pa siya. Hindi, white. Oo, self-love. Pero happy naman. Self-love tayo ngayon. Oo. Sa Monday, partner, dahil meron tayong program dito sa agency natin. Yes, oo. Diba, may isusuot tayong mga code na damit, diba? Mga color may coding tayo. Soft launching tayo ng event natin sa Monday. Kaabang-abang. Ano kaya? So dyan na nila makikita kung bakit crush nila. Anong status nila? Anong status? Like, naka-cream o single to. Pag naka-red. Ano ba yung mga colors? Parang syempre, cream. Red. Unahin natin red. Siyempre pag red, taken ka o in relationship relationship ka. Tapos parang meron yung mga iba't ibang kulay na green, gano'n, medyo confused, parang gano'n, complicated, gano'n. So, abangan natin ang mga crush natin sa iba't ibang division. Kung anong color ng damit yung isusuot nila. Yes. Ayan, si Alexandra Colin. Colin Ability. Shout out. Napakalayo ng batang to. Good morning. At ayun, syempre, ang aking kaibigan din na nanonood, si Denzel Lawrence Longboy. Boss ka pala nito eh. Huy, secret lang yun. Naging boss pala bigla. Denzel Lawrence, yes. Ayan, ang dami mga viewers. 6 digits na yun. Grabe na. Ilan na ba? 13,000 viewers. Grabe naman. Mahina pa. Ay, okay. Sige. Masyado na tayong So, ayan. So, kung meron po kayo mga gustong i-share din sa amin ng mga struggles nyo or mga nakikita nyo na mga kilig-kilig moments nyo, just PM nyo lang po kami or mag-comment. I-comment nyo lang, i-share nyo lang kung ano yung mga inputs nyo. So, ayan. So, ayun, partner. So, ano ba yung mga karaniwan na nakikita natin mga common problem ng mga love, ganyan. When it comes to romantic love, ganyan. Unahin na natin siguro, partner, maraming nakaka-relate dito, sa LDR. Oo. So, paano ba nagiging problem yung LDR? So, tingin mo, paano siya nagiging problem ng mga magkarelasyon ngayon? Siyempre, partner, di ba? Halimbawa, si girl ay nandito. Actually, meron tayong nagpadalang listener ng kanyang kwento. Nandito siya sa Pilipinas, si girl. Itago na lang natin siya sa pangalang Angel. Angel. Si Angel ay nandito sa Pilipinas, partner. At ang kanyang kabiyak o boyfriend, ay sobrang nagtatrabaho abroad. Siguro, partner, yung communication. Malaking factor yun, no? Nagkakatampuhan, akala mo wala nang time sa'yo yung partner mo. Tsaka siguro malaking factor yung time difference, no? Yes. Kasi diba, halimbawa, yung partner mo nasa ibang bansa or Amerika, sa US, diba ganun? Oo. So parang 12 hours ba? Diba? Oo. Parang pag umaga dito, gabi doon. Oo. So talagang yun yung kanta na magkabilang mundo. Ano ba yung buko? Buko ba yun? Iba na. Ay, mabali. Parang tayo pag napakinggan mo. Yung parang, basta yun. Oo. Pero ang input ko naman doon, siguro it's a matter of trust pa din, yes. No? Although, siguro yun nga, nabanggit mo din yung communication, malaking factor siya kung paano. May masasalba yung relationship kapag LDR. Iba kasi ang communication talaga, partner, bilang nasa field tayo ng communication. Pero yun nga, isang factor, kasi parang kilala ko si Angel eh. Angel, oo. Parang naging kilala ko rin, parang nabasa ko yung mensahe niya. Kasi daw, nasa barko, di ba? Nasa barko. Oo. Yes. So, syempre, minsan walang communication din. Mahirap ang signal sa barko, actually. Oo, wala silang mode na para, alam mo yun, parang... Meron lang silang pagdadaungan pa. Oo, at parang may pag signal. nag-stop lang, oo. Yes. Eh, di ba pag nasa gitna ka kasi parang, walang something na para makapag-communicate. Tapos mahal daw ata yung load allowance. Yes, hindi nila, oo. Kaya saludo po kami sa may mga partners na seaman, no? Talaga naman, yung tiis na ini-experience nila, di ba? Oo. Pero siguro, isa pang, by situation din eh, kasi meron namang LDR na, halimbawa ako, nandito ako sa Nueva Ecija, tapos yung partner mo naman nasa Pampanga, kunwari. Siguro pag mga ganun naman, parang kaya naman ako kahit once a month, twice a month.
kaya naman, kumbaga by situation na gano'n, parang it's a matter of ano din talaga priority. Kasi siguro pag gano'n, kaya naman. Pero pag kayo talaga mga hindi natin controlled, like nasa barko, nasa ibang bansa. Sumunod ka doon. Tsaka ang gastos kasi pag uuwi ka, di ba, plane ticket, kunwari, di ba, tas yung... At saka may kontrata yun, partner. Oo, hindi ka... Lock in yun. Hindi pwede yung parang tantrums ka na, uwi na ko, yung baby ko nagtatampo. Hindi naman gano'n, di ba? So, it's a matter of siguro na different situation talaga. No? Case-to-case basis tayo, partner. Halimbawa, nasa Muñoz ka lang naman, sa Hasan Jose, baka naman... LDR pa ba yun, partner? So, ayun, sa mga case-to-case tayo, ganyan. Yes, oo. Pwede sa mga ganun na banggit mo kanina, Nueva Ecija to Pampanga to Manila, pwede yung babae ang mag-adjust, yung lalaki ang mag-adjust. Parang siguro wala namang regardless of gender, siguro. Equal or what, tayo diba? dito, Parang it's a kung matter sino of... yung may available. Oo naman, syempre. Dahil ang relationship ay give and take. Yan, partner. Although, syempre, for my own experience din naman. Wow, yun experience ko. Pero parang nahihirapan din kasi talaga ako sa LDR before. Yes. Pero ngayon, dahil nga syempre, marami ng different point of view sa buhay, ganun. So, naiintindihan mo na talaga na kapag may communication naman, alam mo, unti hindi ka nagmamature, okay lang din naman talaga. Kasi ang tendency naman kapag, halimbawa, lagi kayong magkasama din, ganun. Lalo sa mga relationship kasi na medyo, nagisimula pa lang, diba? Yung mga papi-papi lang, ganyan. So, parang naging problem doon, parang nasanay ka kasi na nandyan na siya. So, parang doon na yung nagkakasawaan, gano'n. So, minsan okay din na medyo LDR, pero nakikita pa rin naman once a month, gano'n. May sabik moment pa. May sabik moment pa. Ayan. So, ilan na ba ang viewers natin? Medyo 9K viewers tayo ngayon. 9,000 viewers. Ayan, Victoria Sumayaw is watching. Hi, Mi. Ayan, congrats. Congrats dahil, congrats. So ayun, ganun ko siya nakikita na medyo mahirap pero it's a matter of communication pa rin talaga. At trust. Oo naman, oo. Siyempre, hindi maiiwasan dyan yung kadugtong na problema. Siyempre, maghahanap ka ngayon ng companion mo. Diba? Oo, trust talaga. Tsaka yung mga different kind of love language, diba? Yes. Talagang, lalo pag physical touch, ang hirap kasi na LDR plus physical touch. Oo. Kaya siguro, i-divert mo na lang sa ibang love language. Ano yun? Naging siguro yun. Pero ako natanongin kita, partner. Ano ba yung love language mo kasi? Yung receive mo, Ako, siguro, Tagalog. Tagalog? Yung literal language. Ako, siguro, partner, parang lahat halos Lahat ng love language. Grabe naman yung character na talaga yung partner mo na to. Wala naman akong specific na Kasi pag hindi niya halimbawa, hindi niya na-fulfill yung isa, bumabawi naman siya sa isa, which is accepted ko naman. So, parehas pala tayo. Pero sa receive yun. Pero sa give ko yun. Parang lahat ng love language applicable pero sa akin. Pero yung ina-apply mo. Pero pag receive naman, okay na sa akin yung physical touch, tsaka yung words of affirmation, tsaka ni lahat din pala. So, lahat din. Tsaka yun siguro yung quality time. Yun. Ayun. Kahit syempre nga kapag LDR, mahirap hindi naman pwede physical touch. So, quality time siguro minsan, kahit na pag may signal na si boy, ganun, or si girl. Diba? So, ganun siya. Pero syempre, kung hindi nga applicable lahat, so, dun ka mag-adjust tayo kung ano yung na available. Ano yung kaya, ano yung applicable. Yes. Ayan, sabi ni Akin. Sabi nga, absence makes the heart grow fonder. Totoo at some point. Oo, kasi nga parang, di ba yun, doon nangyayari na, alam mo yun, pag medyo dumidistansya. Parang nawawala, hindi naman nawawala, pero siguro doon mo ma-realize na mas mahal mo yung tao kapag pag wala siya. Kapag hindi kayo laging magkasama, di ba? Kasi pag lagi kayong magkasama, ang tendency sanay ka na, parang yung mundo mo umiikot, hindi mo na alam yung iba't ibang aspect pa na pwede mo i-discover. Pag wala siya, parang mas nakilala ko yung sarili ko at mas ibibigay ko yung pagmamahal doon sa partner mo na yun. Oo. Tsaka ewan ko sa ating mga ka-Radio Agri na nakikinig, tsaka sa ating mga Radio Agri na nanonood ngayon. So may tanong ako actually. So parang naniniwala ba kayo na tawag doon? Kasi share ko lang siguro. Ganito kasi ako before. Like, parang nade-determine ko kapag love ko yung tao, kapag physically nakikita ko siya, ganun. Doon ka nagbe-base. Parang kayo ba? Ganun ba? Ganun. Like, nade-determine mo ba kapag love mo talaga yung tao kapag physically mo siya nakikita lagi? Di ba? Parang may ganun kasing situation. Kasi sa una, parang love mo lang siya kapag kasama mo siya, di ba? Parang
nag-struggle na kapag LDR na, Oo. ganun. Kasi may mga stages din tayo, partner eh. Yung siguro yung first stage, yung parang bago-bago pa lang kayo. Dapat Oo. magkikita kayo. May ganun, di ba? Kaya paano mo makikilala yung partner mo? Oo, siguro applicable yun at some point. Kapag, Oo. pag alam mo yun, pag getting to know pa, di ba? Yes. Pero pag tumagal na kayo, pwede na kayong pabayaan. Parang Oo, gano'n. oo. May tiwala na. Kasi nagde-develop pa lang yung trust eh. Siguro Oo. sa mga early Parang stage. parang may friend kasi ako na gano'n na parang sabi niya sa akin. So anonymous naman to. So sabi niya gano'n, parang love ko yung partner ko kapag malapit siya sa akin. So kapag daw malayo sa kanya, parang nawawala. Sabi ko parang, parang love ba 'yon? Di ba ako parang for companionship lang yung Yes. gusto mo pag gano'n. So kaya ako tinatanong sa ating mga listener tsaka yung ating presence mga niya lang, no? viewers. Manatawag natin na love 'yon kapag love mo lang yung tao kapag malapit sa iyo, di ba? So, ayun. Comment down below. Comment down below. Oo. Sa mga ating mga veterano na sa pag-ibig dyan. Veterano. Oo. Kay Sir Jet. Ayan. Sabi naman ni Mafi, sabi niya ganun. Depende po sa love language. Ikaw, Marife, anong love language mo? Tinanong, oo. Pero kasi, ang love language naman daw niya, quality time. Yes. Sabi ko, so kung hindi naman physical touch, bakit kapag malapit lang, ganun? Diba? Parang siguro ayun, parang may mga tao kasi nahihirapan na, alam mo yun, na mag-cope up sa situation na virtual lang, ganun. Siguro mas okay sa kanila na nakikita talaga personally, ganun. Ayan, na sumagot na siya. Kasi po yung others, mas healthy sila kapag hindi sila madalas magkikita. At some point. Sabi ni Mafi, oo. Si Si Angel naman, Angelica to ha, Ubaldo Vergara. Ako, love ko siya malayo umalapit. Ay, ayan, I like it. Oo, tama. Oo, tama naman. Parang yung Yan distance, ang love. hindi naman siya makakahadlang dapat di ba? Yes. Kasi kapag matured enough ka na dapat, kahit na malapit siya sa'yo, malayo siya sa'yo, nakikita mo siya or hindi. Ayan. So, spending time virtually. Oo, may mga virtual ka na kasi tayo sa Messenger and all. Oo, tsaka ang dami ng mode of communication kasi. Parang wala nang excuse, no, partner? Oo. Parang siguro sa akin lang naman. Pero naintriga ako sa kwento mo na yun nga so parang pag nandyan siya physically. Oo, physically okay sila, like Okay love sila. na love niya ganun. Pero kapag medyo pag malayo na yung partner niya, parang napapatanong siya na love ba talaga to or infatuation lang ba or companion lang to. Doon na lumalabas yung mga pagdududa, no? Oo, parang kaya minsan parang tinatanong niya ako, nagpapa-advise siya. Sabi niya, love pa ba to? Or gusto ko lang ng companion? Ang sabi ko naman sa kanya, siguro, itry mo na medyo matagal kayong magkalayo. Yes. Kasi parang doon mo talaga make sure kung talagang infatuation lang ba talaga yan or attachment issue lang ba. Kasi bakit kapag malapit, love mo siya, happy ka, ganyan. Di ba kasi ang love partner, parang hindi mo man siya, parang araw-araw mo siya pinipili. So parang pag lumayo siya, hindi mo na siya pinipili. So hindi siguro love yun, di ba? Para sa akin lang. Oo, para sa'yo. Pero yun nga, I mean, hindi naman tayo expert when it comes to love talaga, no? So ito ay opinion lamang po namin. So kaya naghingi tayo ng opinion from... Kasi kaya naman siya malayo para sa future. Yun siguro yung mga ganun. Depende sa... Depende, oo. Kasi may nagawalwal lang pala tapos malayo. Yes. Pero kung work naman, syempre nga, busy people are good people, di ba? Yes, So, ayun. Kung work naman... Talagang absuelto to. Oo. Sabi naman ni Mapi. Siguro tong si Miss Angel Vergara, may ka-LDR din to. Oo, feeling ko din. Parang nakaka-relate siya sa kwento ni Angel kanina eh. Oo. Kasi kaya naman siya malayo para sa future rin. Yes, yung may mga nagtatrabaho tayo overseas na mga partners, ayan. Mga LDR yon. Ayan. Sabi naman ang active ng ating chat box. Sabi niya, I think if kina-question mo yung feelings mo pag malayo kayo sa isa't isa, so ano yung kasunod nun? Oo. So parang hindi siguro, sabi niya, hindi love yun kasi siguro nga, oo. Feeling ko din naman. Kaya advice ko sa kanya, sabi ko, siguro test mo if love mo talaga yung tao kapag, alam mo yun, kapag wala ng question. Kasi, di ba? Oo. Ano yan, sabi niya? Alam, 15,000! Shout out sa ating 15,000 viewers. Sobrang Latina niyo po. Sobrang gorgeous naman ang mga sabi viewers naman ni Miss natin. Isaiah Lynn Infante ay ka-LDR reveal daw. Ayan na po, nagkaka-reveal na po. Ayan na, naku naman. Itag mo na dito sa comment section, Miss Angel. Itag ko na para sa'yo. Kilala namin yan eh. Pero ikaw, kunwari, ikaw partner, halimbawa na situation ka na LDR. Yes. How you cope up with that ba? Like, halimbawa,
yung asawa mo or partner mo nasa ibang bansa, yes. ganun. Ako partner kasi maintindihin ako. Ay, grabe naman yun. Kwento ko to, kaya mabait ako dito. Ayun, siguro partner since yun nga, sabi ni Miss Angel na para sa future, iintindihin mo talaga. Kahit na masakit na, kahit na gusto mo na siyang, andyan na dapat, Pasko, bagong taon, dapat nandyan siya, pero hindi. Kumbaga, walang choice. Dahil nga future nyo ang nakasalalay, iintindihin mo talaga, partner. Sa bagay, no? Kasi love conquers all. Love conquers all! Saka alam mo, it's a matter of, future na yung pinag-uusapan eh. Hindi na yung kilig-kilig, hindi na yung short term wala na yung, alam mo yun, future na yan eh. So yeah, maganda naman yung ganun. Ibang category na yun eh. Pero syempre, ibibigay natin yan sa mga natin, viewers natin ng mga talaga binata, mga kilig-kilig moments. Enjoyin nyo lang yan. Talagang nasa ligawan stage pa yes, kilig-kilig pa, physical touch pa ang love language. Ayan. Pero darating din tayo sa point na yun nga. Mag-a-adjust kayo. Lalo kapag tumatanda ka na talaga. I mean, hindi naman literal na tumatanda. Pero, alam mo yun, na nagmamature ka na sa perspective mo sa buhay. Ayan, sabi ni Angel. Pa-shout out po kay Ate Tin. Ate Tin, hello. Ipadala mo ang inyong story. Ate Tin. Tsaka, i-heads up natin yung mga karadyo-agiri natin. Pwede po kayo mag soft lunch. Shout out natin yung mga crush nyo. Ayan, nanonood. Hello, Ate Christine Ang. Hello. Ayan, Tapos, friend ko to actually, si Nika Grace Milaya. May tanong ka ba? Para yung tanong ayaw kong sagutin. Sino dyan? Itong si Nika. Ayan, sabi niya. May love life po kayo. Ikaw partner siguro yan? Ako yung friend ko yan nung high school. Meron daw o wala? O hindi mo i-reveal dito? Hindi ko i-reveal. Kailangan mag-isip kayo, mag-overthink kayo. Kailangan magpadala muna, kayo? Mag-send kayo ng star. Monetize. Low-key relationship lang po ay ayaw i-reveal naman. Speaking of low-key, ayan. Ano naman yung tingin mo doon sa, di ba may mga relationship kasi na hindi yung binabroadcast sa lahat? Yes. I mean, is that okay ba sa'yo na low-key lang yung relationship nyo, kunwari? As long as partner na pure yung intention. May ganun eh. Depende sa bagay, din. Baka naman nilo-low-key ka kasi may isa pang kalokihan. May marilag pala. Marilaw. Depende partner. Kung yung intention mo talaga ay ayaw mo talaga, kaya, secret person ka, low profile ka. Pero sa akin naman, siguro perspective ko doon, iba kasi yung tinatago sa private relationship. Meron kasing private na hindi dinideny, meron naman yung secret na dinideny. So siguro doon siya mag-fall sa akin kapag dininay na ako, kunwari, gano'n. Hindi na low-key yun. Ibang usapan na yun, partner. Parang baka kabit naman ako gano'n, di ba? So parang gano'n. Pwede naman private na na-enjoy your company, ganyan, and all. No post sa Facebook, social media. Lumalabas kayo together, na hindi nahihiya, di ba? Low-key. Pero kapag tinanong ka naman, or kapag ka naman, hindi naman dinedeny, di ba? So, yun yung low-key sa akin for me. For me lang naman. Private but not secret. Yes. Kasi hindi na, ang love naman, partner, hindi naman yan, hindi naman ibig sabihin na sobrang love mo siya, ay sobrang i-broadcast mo. Meron yung low-key lang talaga na, 'di ba, hindi sila ma-social media, hindi sila ma-flex sa social Tsaka media. siguro yung mature way na na relationship din. For me, naintindihan ko na hindi mo kailangan i-post lahat ng happy moments nyo. Kasi nga, the more na they know your story, the more na alam mo maraming makikialam. Maraming mag-aabang. Tsaka yun nga, di ba, ang dami naghihiwalay din ngayon ng mga showbiz personality. Yes. Showbiz personality, it's because ang daming mga happy posts na... Ang daming bashers. Ang daming makikialam sa relationship na nakaka-affect sa kanila. Tsaka yung tao kasi tinitingnan yung relationship nyo as ang happy pala nila, tapos biglang magbe-break. Di ba, parang ang sad din na pinaperceive ng tao na, ang saya ng relationship nilang ideal naman. Yes. Pero in reality pala, meron na palang mga hindi magandang nangyayari, ganun. So, minsan kaya na-appreciate ko yung mga tao na low-key lang, pero not too revealing. Not too revealing din, pero hindi naman natin natago talaga. Yung sa mall talagang sweet-sweet sila, pero hindi sila ma-flex sa social media. It's okay. Talagang mas okay din naman at some point yung ganun. Pero okay lang din naman kung i-flex nyo. Siyempre, deserve naman ng mga partner nyo na ma-flex naman at some point. Yes. May ganun kasi talagang. Lalo yung mga generation, natin yan, beta na ba ngayon? Di ba? Beta? Beta ba? Beta-carotene. Ayan, sabi ni Ma'am Angel. Ay, nako. Inaano niya. Jowa reveal daw, Jowa reveal. Miss Aiza.
Jowa reveal daw. Malay mo, next guesting, no? Si... Baka may Jowa reveal. itatag si Miss Aiza dyan. Wag tayong pakasiguro. Oo. Kaya mo yan, Kuya Lloyd. Kaya ko to. Grabe yung pinangugot. Grabe. Nalaman na. Nalaman na. Hindi, ano lang yun. Mga life learning lang yun. Mga sinishare natin ngayon. Grabe ang pinaghuhugutan nung Kuya Lloyd. Sino ang Kuya Lloyd? ito. Ayan, oo. Ano masasabi mo sa kanilang mga comment partner? Grabe daw pinaghuhugutan. Para naman may context yung mga viewers. Hindi yan, yung parang sinishare ko lang na yun nga, different perspective, different sa low-key relationship. Sa low-key relationship. Diba? Ang hirap kasi na tinatago talaga. Meron ka na palang kasamang tinatago. Diba? 3 na pala kayo. So yun, ganun. So, pero meron din naman ng mga relationship talaga na alam mo yun, talagang happy talaga sila, 'di ba? Like happy flexing yung mga ganap nila, ganyan, 'di ba? So we cannot travel together. It's okay. We cannot blame them naman. Syempre, listeners, ano ba kayo? Pabor ba kayo sa kayo ba ay low-key relationship lang ng inyong kapartner o gusto nyo yung flexing? Parang ganun, 'di ba? Feel free. Si Eman daw yung ni... ni Aiza, sa Imagination. Grabe naman yun. Shoutout kay Eman, kay Imagination. Malay mo naman yung love life mo, Aiza, nasa Filmic lang. So, ayan. So, mag-promote din po kami. So, ayan. So, kung may mga message kayo sa amin na single kayo, promote natin yun sa ating, At yung mga crush nila, pwede nating i-shoutout. Oo naman. Oo. At kung sino yung nila, yung gusto nilang invite ka Valentine's sila partner, pwede nila dito. Grabe, baka maging pa tayo, maging daan. Di ba? Baka makahabol pa kayo sa February 14. Yes, shout out namin yan. Pero i-credit nyo kami, ha? Oo naman. Baka naman sabihin nyo, wala kaming nagawa, pero kami lang to. Matchmaker pala, Ayan, morning kwentuhan, love kwentuhan na to. Love kwentuhan. Pero ayan, speaking of love kwentuhan, no, parang syempre nga curious din ako sa mga ka-Radio Agri natin na marami nag-share, no. Yes. Paano mo ba masasabi siguro sa mga ating mga listener tsaka mga ka-Radio Agri? Paano niyo ba nasabi na love na yung like ito love na ganun? Kung ano na yung parang ano yung mga checklist. Like paano ba masasabi na love ko na yung tao, ganyan? 'Di ba? Paano nga ba? I-comment nyo nga dyan, mga listeners. Pero before that, ayan na naman ating isang friend natin. Sabi niya, pwede po i-shoutout yung ex. Ay, ayan, sige, sino? I-name drop mo, sige. Hindi wag mo kami hinahamon dito, Sir Noel. Kahit parang walang name drop, kaya kong i-mention. Wag mo kami hinahamon, kaya namin to. Kaya namin to. Sige, go. Ayan, sabi naman ng ating si Miss Nika Grace, happy birthday na lang po sa February 14. Na-reveal na yung birthday. Ayan, Hearts Day yun. So abangan nyo po, mag-live stream din po tayo niyan. Pag tumibok. Parang wag mo nang ituloy, Angel, yan. Parang kumbaga magawan tayo ng prangkisa dyan. Dalawa yung tumitibok dito. So paano nyo ba nasabi na love you ng isang tao talaga, di ba? Ano yung mga measures nyo? Ano yung criteria nyo? Diba? Criteria for judging. Ako partner, sige, unahin sige, ikaw kunwari. Kasi dalawa lang tayo dito. Wala lang tayo mga kasama. Ano ba? Paano ko nalaman na love ko yung partner ko? O siya na? Siguro, nung na siya, may kotse na. Naging materialist. Hindi ko kinaya yung kapag may asset liabilities na pala. Nung nagki-care ka na. Pag lumalabas siya, parang ingat ka. Parang yung ingat na sinasabi mo ay parang meant mo na talaga. Yung parang feeling mo naapektuhan ka na. Kumain. Di ba meron kasi yung mga parang yung mga nagpapakyut lang, kain ka na, di ba? Pero hindi mo naman pala, minimin. Makakumplay ka lang, makaporma ka lang. So ikaw, ganun feeling mo pag nagki-care ka sa tao. Parang tinatabla na ako na wali angas ko. Wali angas ko, sinabihan ko na siya ng kain ka na. Ingat ka, ganyan. Nag-worry ako, ganyan. Pag nag-worry ka na sa tao. Make sense din naman. So sabi ni Faydan, ano pang feeling na Valentine's yung birthday pero single? Ay! Sino yung pinapatamaan ni Faydan? Grabe naman yun. Si Chris Aquino. Pero wag kayo, hindi nyo sure. Hindi, joke lang. Single tayo sa 14. Anong feeling, partner? Feeling ko siguro, masaya din at some point kasi parang another way na rin yung
Feb 14 yung birthday mo kasi, di ba? Parang, birthday ko yun eh. Parang, Oo, siya yun eh. Kanya yung araw na yun. Ano naman kung single? Sabi naman ni Angel na naman, pag tumibok ang puso naman kasi. Okay. Oh, grabe. Pag bumilis yung tibok at ng puso mo, very kasi ang yung pag tumibok ang puso. Kasi minsan, nagugustuhan mo lang siya, crush mo lang siya, andyan na tumibok na yung puso mo. Very kasi. Pero parang may nabasa kasi ako about that eh. Parang, although napatunayan ko din naman, parang daw pag kinakabahan ka, di ba, parang bumibilis yung tibok ng puso mo, di ba? Pero kapag ganun ka daw sa isang tao na medyo kinakabahan ka, ganun, baka daw hindi compatible talaga. Baka kawatan siya, kaya kinakabahan ka. Hindi kasi daw may logic sila doon. Parang kapag right people yung kaharap mo or kausap mo, hindi ka kakabahan, hindi, alam mo yun, walang... Safe. Parang feeling safe ka. Parang feeling mo, parang ito yung pahinga mo eh, parang gano'n. Diba? Parang hindi mo na kailangan, ba't ka kakabahan? Kung right people yung kaharap mo, di ba? Oo, meron din. Although hindi ko sure kung nagme-make sense siya sa iba, pero parang sa akin, ganun applicable sa'yo. Oo. Nakikita na, kapag swak kami, ganun, kapag compatible. Kasi ang hirap naman na, ipipilit mo na, ito yung baka infatuation lang, no? Pero pag makikita kayo, parang nagpapanik ka naman na, kinakabahan ka, di ba? Parang, hindi siya nagme-make sense sa akin na, bakit hindi ka komportable kung talagang yun na yung tao na for you, di ba? Yes, tama. Wow, ang daming ebas. Oo. At saka, partner, dagdag ko lang, pag daw, naikwento lang to ng isang kaibigan. Pag daw sa isang relationship, pag nag-adjust ka, ano masasabi mo dito? Paano? Halimbawa kayo, gusto mo si girl, pero nag-adjust ka sa kanya para pantayan yung trip niya, pantayan yung lifestyle niya, para magustuhan ka. Paano yung mo doon? No? Parang unti-unti mong binabago yung sarili mo. Siguro ang tingin ko naman doon, parang hindi siya applicable sa akin siguro. Oo. Pero siguro mag-apply lang siya kapag binabago ka na in a good way naman. Oo. Parang binibuild ka niya na maging better person. Pero kung i-align mo yung hobby niya, ganyan, lifestyle niya. Halimbawa, nag-golf si girl. Nag-golf ka din. Kumbaga parang ginagawa ka niyang ideal na hindi naman ikaw. Siguro parang doon sa akin it's a no-no siguro. Kasi, pwede naman kayong mag-meet halfway eh. Pero kung babaguhin mo yung lifestyle ng tao, or yung sobrang ginagawa niya para lang maging ma-align dun sa gusto mo. Para ito kasi ideal ko, ito ideal guy ko eh. Para siguro hindi sa akin at some point. Kasi bakit ko babaguhin yung sarili ko to para maging para magkapantay kayo, magustuhan ka ni girl. Pero kaya na good way naman na i-cheer ka niya na yung career mo dapat ganito, ganyan. So okay siguro. Ano yung parang hindi naman minumol, parang growing together yun. Pero yung binago na term. Parang siguro yun, negotiable pa kapag sa personal growth naman, ganyan, di ba? Tsaka maganda rin naman na parang binibuild mo yung sarili mo for a better naman din, di ba? Yes. Pero kung yung kailangan, ganito yung gupit mo, kasi ganito gusto ko ideal na look, o kaya gusto ko kasi medyo alam mo yun, medyo gentle ganyan. So, pwede kasi naman. ang love partner, di ba, ako naniniwala ko doon, na dapat swak kayo. Parang compatible kayo, hindi naman sa walang mag-a-adjust, parang konti lang yung i-adjust mo. Tsaka yun nga, hindi naman pwedeng baguhin mo yung personality mo, yung pagkatao mo, because yun yung preference ng tao na yun. Di ba meron kasi yung kapag mga bagong love ganyan na, ano ba yung mga ideal type mo, kunwari, ano ba yung mga ideal mo sa isang guy, sa isang babae. Kaya nga ideal di ba? The word itself na ideal. Kumbaga, yun yung medyo, hindi naman exactly na dapat yun talaga yung, alam mo yun, sa guy, di ba? Kaya nga ideal baka kasi minsan nagbabank tayo dun sa mga idealistic na features ng tao na hindi lang talaga attainable, di ba? Lalo ngayon, partner, at ang social media ay talaga naman. Nakikita natin, parang doon na tayo nagbe-base di ba? Yung mga palabas, mga telenovela, nag-base ka doon sa mga matipunong, nahugis bigas na mga, babae, di ba? Tsaka alam mo yung parang sinet ng social media. Masyado nag-set ng mataas na standard kasi. Bawa yung mga opa-opa kunwari na, kailangan pinagisilbihan, kailangan sobrang gentleman ka. Bigas. Sa girl naman, dapat kailangan talagang Pilipina, modern Pilipina ka talaga na, pero it's an ideal lang. Kailangan Latina ka talaga, sobrang Latina. Katulad ng ating mga nasa gilid ng mga sobrang, na nag-aabang, parang
ito kasi ang ano no, ang official first airing ng ng Usapang Arjel. So naka-ready na sila. So maghintay lang kayo, meron pa kaming konting time. Ibigay niyo sa amin to. Oo. So ayun, so ganun umiikot. So ayun, ilang viewers na ba tayo ngayon? 14,000, no? Parang gustong-gusto nila yung love talaga, no? Maraming nakaka-relate. Actually kasi maraming mga romanticismo sa ating bansa talaga. Yes. Alam mo yung mga Pilipino, para nakilala ngayon na sobrang mapagmahal, di ba? Yes, oo. Kahit sa ang aspeto. Oo, family di ba? man yan, sa mga romantic relationship man yan. Kaya ngayon yung mga AFAM, AFAM, di ba? Gusto nila yung mga Pinay, ayan, yung mga Pilipino talaga. Kasi nga, maalaga, mapagmahal, ganyan, di ba? Binild na naman yung sarili. Parang nagpaparinig tong partner ko sa Ay, hindi. Okay. Huwag kayong makinig. Ayun. Ano pa, partner, yung mga common problems natin? Natakil na natin. Siguro yung mga, siguro ikaw, yung mga selos. Selos. Paano mo siya nalilimit siguro? Sa selos? Hindi. Silosa kasi ako eh. Paano ba? Sa akin lang to ha. Kwento ko lang. Sa'yo lang. Kwento mo yan eh. Oo. Depende kasi pag yung binibigyan ka ng parang, tawag dito partner ng assurance. Kasi kung assurance, siyempre, kwento ko na naman to. Thankful naman ako sa aking partner na talagang binubugbog. Hindi yan. Parang sa'yo yan. Baka maano tayo. Parang binubonggahan naman niya ang assurance. Assurance, syempre. Oo. Ayan talaga ang pinaka-key para sa maiwasan ng selusan, partner. Oo. Pero ikaw personally, silosa ka ba? Hindi naman din. Napaisip. Oo, parang hindi ko pa nakikita yung side ko na yun. At ayoko siyang makita. Baka kasi my favorite animal is yung selosa kong self. Ayoko makita siguro. At wag sanang ipakita ng aking partner yun. pero good sin kasi nga dahil nakukuha mo yung assurance and reassurance eh. Magandang bagay yun na. Bakit ako mag-selos, di ba? Oo. Tanungin mo ako. Siyempre, dalawa ng title doon, kaya tanungin mo. Sorry kayo, mga yun talaga itong mga nyo, angkor nyo. Ikaw naman, partner, siloso ka ba? Siguro sa akin, before, oo talaga. Hindi naman with measure siguro. Kasi nga, case to case. Case to case. Kasi ang hirap naman na, ayun nga, di ba? May mga situation kasi na, ba yung partner mo, mga party goer talaga, ganyan. Okay. Meron kasi situation na gano'n na, alam mo yun na, ang dami niyang pinupuntahan, ang dami niyang ganap, gano'n. So, kaya na-develop sa'yo ang selos na partner. at Dahil some point naman siguro, hindi naman selos na, parang lang, kapag may mga instance na hindi magpapaalam, gano'n. Siyempre mag-wonder ka lang. Pero ngayon kasi, binibigyo ko na siya na, hindi na. Siyempre wala na kapag selosan. Pero yung naman, yung sinabi mo kanina, dahil party goer siya, mabarkada. Ganon. Yun ang exempted talaga. Dapat mong pagsilosan yun. Bakit hindi niya sinabi Although, sa'yo? iniintindi ko naman na, siyempre, friends, ganyan. Pero alam mo, siguro, papasok yung selos kapag mas maraming time sa friends kaya sa'yo, siguro. Yes, ganon siguro. Pero yung seloso na, halimbawa, na sa work niya. Wala naman. Kasi siyempre, alam ko naman na, wala naman. Tsaka, bakit ako mag-selos? Mas better ba yan, no? Hindi ganun siya nakikita na siguro may assurance naman at some point. Tsaka yun nga, siguro mas binavalue ko lang yung sarili ko na ngayon na-learn ko siguro na hindi ako mag-selos. Halimbawa, kung may darating man, ganun. Kung may darating man, siguro ganun. Pero syempre, wag mo namang ikulong yung sarili mo na hindi ka magsiselos. Pero hindi talaga sa ngayon. Na-review ko siya as ganun kasi yun nga, parang napipilit mo na ideal guy mo. Nakakatawa ka dun. Pero ayun nga. Ideal girl mo. Basta it's a matter of naman. Siguro nga, dahil mas love mo yung sarili mo. Yes. Parang, yun nga, hindi naman sa parang lumalaki yung ulo mo na parang, dahil mas better ako, parang hindi ko mag-selos. Parang siguro nga, kailangan mong kilatisin talaga siguro, di ba? Ayun nga. Tsaka hindi naman na-measure yung love na, meron kasi mga tao din naman, yung friend ko kunwari. Share ko naman, friend, baka naman. Go. Parang siya daw, mas na-appreciate yung love ng tao kapag nag-selos daw yung partner niya. Yun ang kanya. Kasi daw kapag walang feeling daw niya, kapag di nag-selos sa kanya, hindi siya love at walang pakialam sa kanya. Yun ang basis niya. Yun yung basis niya. Sabi ko, seryoso ka dyan?
Kumbaga parang nilaromanticize yun, kapag hindi nag-selos yung jowa ko, parang, hindi niya ako love, ganyan. Parang doon na umikot naman yung ano nila. Kaya parang minsan, tinitrigger niya pa na, lalabas ako with my friends. Oo, kasama ko si ganito. Kasama ko si ganito. Pero, pinagsiselos niya. Siguro sa unang stage, pwede yun. Pero wag mong itambay. Huwag kayong extra, tumambay sa extra ganun. 5 minutes. Sige, go. Huwag kayong tumambay doon sa ganun, no? Oo. Parang ang hirap ko doon, parang nagiging toxic siya kapag, alam mo yung pinipilit mo na, kailangan mo magselos, ganyan. Yes. Paano kung hindi seloso yung boyfriend mo, yung girlfriend mo? Oo. Ayun. Ano oras pa lang Maaga pa naman, dito. Mag-chill kayo dyan. Kaya namin to. Hanggang 10 kami dito. Wala kayong magagawa. So, ayun. So, parang minsan naman, parang gusto rin daw niya, may pinag-selosan yung partner niya. Halimbawa, gagawa pa daw siya ng senaryo na, lalabas ako with my friends kasi ihatid niya rin ako pag-uwi. Sabi ko, baliw ka ba? Parang tinitrigger niya para magselos din sa kanya. Parang, sabi ko, anong love yan? Although, syempre, sa kanya yun. Iniintindi ko rin naman. Syempre, hindi ko naman tinotolerate din. Sabi ko, parang, ano ba yung nagiging coping mechanism? Ano yung napapala mo kapag nag-selos yung partner mo? Parang nabuboost. Ay, ang ganda sabi niya, parang gano'n. Sabi niya, parang feeling ko something special ako na patay na patay siya sa akin kapag nag-selos siya. Kaso nga lang, yung jowa niya kasi hindi gano'n. Yes. Pero partner, may ibang way para mapatunayan yung ganda mo. Sige, paano? I-share mo naman, paano, Garod? Yun din. Siguro partner, yung bigyan kanya ng assurance. Sabihan kanya ng, ang ganda mo, ikaw lang, sapat na. Yung mga ganon, hindi lang selos naman ang nagbibigay ng parang guarantee partners na ang ganda mo Yung simpleng hindi na siya tumingin sa iba, yung simpleng ikaw lang sapat na, 'di ba? Oo. Pero sa akin siguro kasi kahit nasa tao na lang talaga kasi meron nga yung binigay na lahat ng assurance, 'di ba? Tinrato ka na as princess or talagang alam mo 'yun, parang queen ka na ito na. Pero asa loob yung kulo meron kasi mga ganun. Yes. Siguro it's a matter of paano natin kikilalanin yung partner natin. Kasi meron yung mga gumagawa na pala ng kagaguhan ganyan. Pero alam mo 'yun, parang bumabawi naman sa treatment. Parang sinusugarcoat niya na gano'n. Parang mahirap kasi talaga sa panahon ngayon na ibase na dahil fit sa'yo, na assurance, gano'n. Na-encounter na kwento na gano'n partner. Kaya pala niya parang binubugbog ng gifts yung gano'n. Si girl. Nilalabomb niya. Dahil gumagawa na pala siya. Ng kalokohan. Yes. Pero syempre, tingnan nyo pa din. Huwag kayong maging blind. Huwag kayong maging colorblind. Red flag tuloy. Yes. Kilatisin nyo. Hindi masamang magtanong, hindi masamang mag-imbestiga. Oo. Kasi meron nga iba, di ba, parang 7 years relationship, 9 years relationship. Like, sobrang okay nung guy, sobrang okay nung girl. Pero malalaman nung girl, meron na palang nabuntis yung guy. Di ba? Diba? Trending ngayon yung ganung kwento. Oo, di ba? Si Marilag. Oo. Naalala ko na naman. Kasi parang, ang ano pa nga nun, sabi nga, wala sa itsura, wala sa personality. Kasi, ang bait naman daw nung girl, ang ganda naman nung girl, pero pinagpalit. Pero hindi natin pinagko-compare yung physical, Yes, hindi tayo sa physical partner. Hindi naman talaga yung naging measure. Binawi bigla. Hindi naman naging... Ang love ay hindi lang ibig sabihin na ganda siya, pogi siya. Hindi. Sa pero personality yan. You have the advantage na nga na personality mo, wise, okay naman. Physically, dagdag na lang, bonus na lang yun, pero okay din yung physical appearance mo. Tapos parang pinagpalit ka na parang ano pa ba yung nagiging parang ideal na babae sa'yo kapag andyan na sa'yo mabait, understanding. Yes. Alam mo yun, at bonus ang tagal na ninyo, diba? 7 years. Pero pinagpalit mo sa marilag, ganun. So, ayun, so siguro talagang it's a matter of choice. Alam mo yung toxic na chori daw na meron na 10 years kayo. Sobrang ganda ng pinagsamahan nyo. Pero parang hindi pa rin talaga siya yung end game mo. Yes. Pero itong si girl na dumating, parang 1 month, 2 months, kinasal na kayo. Naging nag-fit na doon sa relationship na nagkaanak, kinasal, and happy ending. Yes. So parang yung mga ganun pa, like di ba sa Katniel, parang sinasabi nila, toxic chori yan kasi ang tagal nilang naging magkarelasyon, pero ang huli, hindi pala sila sa isa't isa. Parang partner ganun. ang lumalabas. Sa 9 years na yun, sa 7 years na yun, parang hindi mo pala nakita yung future mo sa girl or sa guy. Meron kasi na halimbawa, ikaw, naging companion mo lang siya, no? For 10 years, kunwari, ganun. You have your partner na kasama mo. Pero,
may mga times kasi na hindi kayo magkakaintindihan, yung mga plans nyo hindi Oo. naka-align sa isa't isa. So, doon nagiging problem talaga. O kaya yung career naman ng isa't isa, Medyo may conflict. yung isa, naging okay yung career, pero isa nandiyon na pag-iiwanan. So, yun yung mga nagiging factor talaga kung bakit hindi Naging competition na kayo sa isa't isa. ganun. Ayun. O kaya, mayroon naman partner din. Kaya dumating siya sa buhay mo para i-ano ka lang, i-mold ka lang, mag-grow ka lang into better person para sa iba. Di ba ang sakit nun? May ganun Parang yun yung role ko ata eh. Oo. I-groom mo siya. I-groom. Parang binuild mo yung tao na yun for binibuild mo other yung person. tao. Oo. Pero siguro hindi ka naman lugi dun at some point. Medyo naiintindihan ko din naman yung concept na okay din naman. At least kumbaga meron kang na-impart dun sa tao na yun na good din naman. Hindi naman yung puro kilig-kilig lang na ay, ganito, ganyan, di ba? Pero at some point, kumbaga, na-develop mo yung better person na yun, di ba? Yes. Yun na lang. Yun na lang. Yun na lang. Kahit na lugi ka pa din at some Lugi point, ka. Ang daming na-invest, di ba? Oo. Oo. Ayun. Tapos, ayan. yung partner niya kinasalagan. Yun, ang masakit. Oo. Maraming ganun, di ba? Yung mga basketball player din na ganun, di ba? Yes, Parang 12 years sila tapos parang ilang months lang na nabalita na naghiwalay tapos kinasal na agad. Oo. 'Di ba? So parang yun nga, hindi talaga nahusukat yung pagmamahal na kung gaano kayo katagal. Yes. So hindi ko naman sinisiraan na yung mga matagal na magkarelasyon, hindi pa kinakasal, Siyempre, ganyan. ano yan, case to case. Oo, din talagang yan. plan. Meron naman Plan. kasi talaga na matagal na sila magjowa pero hindi pa kinakasal kasi nga they planned yung future eh. Pinaplano nila yung future, Yes, 'di ba? oo. Siguro may mga listeners tayo, mga ano diyan na mga viewers na nakaka-relate. Shout out. Oo. Pero meron kasi yung parang nag-i-invest sila na ang tagal na kasi namin, parang kailangan na namin i-pursue na ito na yun kasi matagal na kami. Na pressure. Pero siguro at some point kailangan mo rin mag-recalibrate nung pag-iisip na sa tagal ba na to, parang meron kasi ngayon mo lang nakilala, pero yung 11 years, 10 years, wala na, parang ganun na yun, parang nakuha nyo na, nakoop up nyo na agad. Yes. Ganun. So, wag tayong manghinayang sa time spent together, ganyan. Siguro it's a matter of compatibility na lang din. Yes. Tsaka kung talagang kayo talaga, di ba? Ang hirap na iba, 12 years, pero nauwi lang sa hiwalayan din, di ba? So, baka yung mga shorter yung relationship, baka swak sila talaga. No? Oo, pero hindi naman lahat. Ibigay na lang natin yung medyo light, ano na yun, version na yun. Oo, so ayan. So, grabe yung pagmamahal naman ng mga... Ang lalalim. True yun, kuya, sabi ni Angel. Oo, totoo yun. Hindi sa tagal na usukat ang pagmamahal at pagkasama ng isang tao, di ba? Meron nga iba, di ba? Compatibility. Tsaka naniniwala ako din na, bawa sa mga nagplano na magpakasal, ayun. Akala mo expert naman. I mean, ito rin napansin ko kasi, di ba, parang ang daming bagong kasal na kapag nagsama na sa bahay, nag-live-in na. After a month o ilang months, naghihiwalay. Kasi doon nila na mas nakikilala yung partner nila. Totoo yan. Oo. Parang 'di ba kasi ang tagal nila magkasama, pero hindi sila nagsama sa isang bubong. Yes, oo. 'Di ba? Doon mo nakikita yung paano siya magbigay ng yung patience. Oo. Masusukat mo yung patience niya, masusukat mo lahat ng flaws niya. Doon mo makikita. Oo, parang kaya nga daw yung relationship na hindi pa kayo nagkasama sa isang bahay, parang trial card yan eh. Yes. Kasi parang kapag nagsama na kayo, andyan na yung ang dami ng bills na darating. Oo. Ang daming stress, lalo kapag magkakaanak ka, kunwari, ganyan. Tsaka yung understanding mo sa partner, magluluto ka ng food, maglilinis ka. Yes, oo. So, doon na nauso ka talaga eh. Kaya ang dami naghihiwalay na after ilang months ikasal. Kaya talagang yung challenge partner ng mga magjojowa, magpa-partner. Pag saka mo lang makikilala yung partner mo sa parang sa oras ng kagipitan, sa oras ng naman. problema. Totoo yun. Tsaka yun nga pa nagsama kayo sa isang bahay. Kasi nga syempre, ano na eh. Ayan. So, kumbaga parang doon na mausukat yung tatag ng relasyon niyo. Yes, oo. Yun lang ay iba, yun pa ang partner. Konti lang yun sa mga nagiging na-encounter nating mga struggles, mga problem ng mga syempre, hindi naman tayo sa perspective lang natin yun. So, ito ay sharing moments. Sharing moments natin. So, next time, ano bang next week, future announcement. Na kung may mga gusto pa kayong i-share sa amin, o gusto niyo mag-guest sa amin, kung paano yung relationship niyo nagsimula, ganyan. Pwede silang mag-guest. Oo naman. So, message nyo lang po kami, ganyan. So, abangan niyo po yung mga guest namin next week. So, noon na kami magpo-full blown na may guesting kasi ngayon nagkaroon tayo ng konting conflict of schedule sa ating mga resource person. So kaya kami ulit. Kami na lang perspective na naman namin to. Pag wala kaming nakuha next week, kami na lang ulit. Kami na lang ulit. Hindi, pero tatry namin yung best namin mga ka-radio agri na makakuha tayo ng mga veterano talaga. Veterano sa pag-ibig. Ayan.
Kasi tayo ay ano pala, mga papi. Mga papi. Sa mga beginner stage. Oo. So, ayan. So, 53 minutes na po, past 9 in the morning. So, hindi na namin papatagalin dahil eto na, nag-ready na ang ating kasunod na program. So, finally, makakapag-start na po sila ng first airing for this year. Ayan. At ang kanilang guest. Bigatin talaga. Bigatin talaga. Talaga naman. Oo. Pagdating dito sa ano na to, sa topic na to, siya talaga ang maasahan at at credible source. Oo naman. Oo, sino ba yan, partner? Para meron naman pa-teaser, kunwari. Ayan. Siyempre, makakasama nila yung si ating director, si Sir yes. Joel Vidator. Ayan. Abangan So, niyo yan, ha? so, stay tuned pa rin po tayo mga ka-Radio Agri. Huwag po kayong umalis sa ating live at makinig pa rin po tayo sa ating radio station na Radio Agri 90.1 Filmek. So, stay tuned lang po kayo at magabalik po ng ilang minuto para sa Usapang RCEP. So, muli kami pa rin po ang nakasama nyo para sa isang morning kwentuhan. I am Lloyd. And I am Jonah. Ayan, at kami po muna magpapaalam sa morning kwentuhan. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Radio Agri 90.1 Kasaganahan para sa bayan. So, bye! Bye for now!